mo, dapat sinusuportahan ng gusto at binibigyan talaga ng gusto. So, kung alam nyo kung paano siya magmahal at kung paano rin namin siya kamahal, you know that there's a whole team behind you. Of course, we'd like to thank our DMD, our digital team headed by Sir Jamie Lopez and of course, Elaine. Salamat, di kami, isang pitch lang to, Melay. Bigay pera, mahal mo daw, sabi ko, hindi, deserve naman niya yan. Hindi po, hindi totoo yun. Si Melay po, hindi mahirap pakiusapan ko, alam niya kung para makakatulong sa ABS. At naniniwala siya, ang pinaka natutuwa ko, malakas yung manaligyan sa, naniniwala sa amin. She trusts us enough na alam niya hindi namin siya pababayaan. Pwede mag-advance din. Okay. Tapos salamat din sa team ni Alex. Alex Asuncion, to your whole team, maraming salamat sa inyo. And to everyone who's here, you know, pag pinanood niyo po yan, minsan lang akong sumipot nyo sa taping niya, hindi ko naintindihan pero tawa ako ng tawa. Yun lang yung masasabi ko. So, iba rin iba rin yung pakiramdam to be around people from the Visayas region. Iba, mababait sila, malambing sila, nakakatuwa sila, at maalaga sila. So much of it. So daghang salamat sa lahat po. And on behalf of Melay, maraming salamat po sa inyong lahat. And we promise, hindi ito matatapos ng basta-basta. Miss Elaine, di ba magsi-season 2 na tayo, di ba? Oh yes! Grabe naman. Direk, ako gusto ko sabihin, sobrang thank you, Direk, dahil inikot mo talaga, umiikot ka talaga sa Visayas at Mindanao para makakita ng mga exotic. Umiikot ka talaga para mahanap kami at talaga mabigyan kami ng opportunity. Sobrang daming talents talaga sa the Visayas at Mindanao. So, sarap pumunta na. I enjoy your audition. Pero yung hindi kami gumawa doon, hindi namin pinago sarili namin, hindi ka namin makikilala. Salamat, Direk. Uy, mukha lang akong aligambog doon, talagang pinagkaksayahan mo pa ako na parang, I love you so much talaga, Direk. At in behalf of mga Bisaya at mga Mindanao, at Visayas at Mindanao na mga kuan. Thank you so much. Mahal ka rin namin, Melay. Thank you. Thank you, Direk Lauren. Direk, salamat, Direk. Pwede ka nang mag-lunch ulit. Thank you, Direk Lauren. Thank you, Direk. Sobrang the best talaga si Direk. Grabe talaga ang pagmamahal na binigay niya pa. Grabe sa aming mag-asawa, sa lahat-lahat. 1.5 lang, Direk, advance. Okay, Ma'am Shi, so feeling na ko ready na ang ating mga kaibigan para mag-question. Strictly in Bisaya po yung question. Charot lang. Wala naman sila. Ay, nakapamessage si Direk. Okay na pa yung message. Hello, nakalimutan ko pasalamat yung creative digital, yung creative team namin dito, si Michael at si Christian at yung grupo na bumuo ng pitch para sa iyo para ma-approve itong concept na to. Thank you, Mike and Christian, and to Sir Marky and Christian. Thank you, our CDG, at saka si Coke at si Ma'am Cham din was Thank you. Thank you, Direk. Ayan. Okay. Ngayon, again, naka-livestream tayo, Ma'am Shi, sa I want YouTube, sa ABS-CBN Entertainment. So don't forget to use our official hashtag for today, na hashtag #1on1 media kuan. Ibig na media kuan. Media kuan. Salamat sa mga Bisaya nagatanaw din natanaw na mo kay i-translate na ko mag-Tagalog sila i-translate na ko sa inyo. Ay mo kuan ha. Perfect. Okay, so i-open na po namin yung floor para sa questions. Alright. Congratulations, Sir, salamat. we love you. Salamat kayo, sir. Our first question will come from Genial Krishnan of TV Patrol. Hello, salamat, Kenya. Ma'am Shi, congratulations. Salamat ka. Ayaw, very beautiful. Mas artista pa rin ako sa akin ba? Alright, Melay, first of all, congratulations, of course. Sino po bang gusto mong makakolab? Kasi you've been in the industry, medyo madami ka na rin nakasama, pero sino ba yung gusto mo pang makasama talaga? Ako ba, dito sa Bisaya ba na show ko sa kung ano naman? Yeah. Siyempre, madaming mga Bisaya ba talaga namang, siyempre isa na dyan sila KZ Tandingan. Naka-line up na yan sila sa amin. Pero tingnan namin kung kaya namin ang sila KZ Tandingan, sila then adam na mga Bisaya, na mga kuskan kayo na sila ng mga Bisaya. So, daghan pag kayo mga Bisaya na gusto ko pa sila beauty. Sila Maris Racal, ang dami pang mga Bisaya na
pwede namin ma-interview. At in their own words, sila ba na, para lang sila nasa bahay ba, nakipagpintuhan sa mga Bisaya. And actually, ayun yung second question ko sa'yo. Ano nang masasabi mo na yung mga Bisaya talagang, ano na sila, no? Nasa industriya na sila. And before, wala namang ganito, hindi namang ganito kadami yung mga Bisaya na, alam mo yun, merong pangalan. Sobra ako na proud sa mga Bisaya. Kaya sa kuan be kami, sa Puitan be kami ng kuan, Pilipinas. Nandun kami sa may, sa kumbaga sa Bisaya ba, sa Lubot kami ba. Pero, talagang, paano kami makapunta dito, di ba? Kaya ito man ang pinaka-center ba nito. So, kami mga Bisaya, actually nung nilabas itong trailer na ito, maraming mga Bisaya na grateful. Na kasi siyempre kami mga Bisaya ba, parang kaming na, minsan hindi pa may iwasan na magka-self-pity kami, kaya malayo kami sa Kuan Central. Pero ngayon, nung may ganito na show, parang let our voice be heard. Kaya na mga Bisaya, oy. So sabi ko, sobrang appreciate nila ang Kuan on One show at si Direk Loren. Sobrang appreciate nila ABS dahil talagang, alam mo yung nag-effort talaga gumawa ng show para sa mga Bisayas at Mindanao na, alam mo yung parang ma-inspire din sila ba? Lalo na yung mga OFW, sila talaga ang pinaka-happy talaga. Kaya para silang nakauwi na ng Pilipinas ba sa Mindanao, parang hindi na sila masipang separation anxiety sa kanilang mga family. Thank you so much, Miss Gaynell Crystal sa TV Patrol. Thank you, Kenya. Thank you, Gaynell. Our next question will come from Josiah Antonio of ABS-CBNnews.com. Yes. Hello po. First of all, congratulations on your new show. Thank you so much. Question ko lang po is, for you po, ano po ba yung importance ng pag-highlight ng Bisaya culture sa show niyo? Super importante, lalo na sa amin eh. Ewan ko lang sa inyo. Lalo sa amin guys, siyempre, kami ba, parang mawala na yung parang mga anong tawag dyan, yung parang mga separation kayo, parang mga Bisaya or mga Tagalog, mawala na yun ba, para makuha tayo ba, para ma-in one na tayo. Kasi marami na rin mga Bisaya, may mga radio station na nga dito ng mga Bisaya sa Manila eh. Talagang, at wala ng mga Bisaya, wala ng mga taga-Tagalog. Pero very important sa amin kasi para tayo, isang Pilipino lang tayo at talagang nagmamahalan tayo. That would be all. Thank you. Thank you po. Thank you. Parang hindi kayo masaya sasagot. Thank you, Ang mga Josiah. Bisaya, okay na kayo dyan. Ito naman, ang pride ng Cebu, walang iba kundi ang entertainment editor ng The Philippine Star, no other than Nathalie Tomales. Wow! Bisaya talaga yan siya. May buntag. Maayong buntag ka, ayaw kagwapa ka. Oh, liwat ni mo. Liwat mana daw sa akin. Liwat na lang sa inyo. Ayun, hindi ko lang natanong ba to, pero ano bang reason ba kuwan? At saka pa-explain naman ng mga ano talagang meaning ng kuwan. Kuan. Kasi ito nga, sa kaming mga mga Bisaya talaga, pag hindi namin ma-explain yung gusto namin sabihin, para siyang, ang kuan ba is parang malaking tulong talaga. Tama yung sinabi ni Nikki na, filler siya ba? Sa mukha. Hindi. Ano yung para sa yung alam mo yung helping word sa amin. Na pag hindi mo ma-explain, ano po yung kuan, tapos yung kausap mo, miraculous din, naintindihan niya. Yung kuan? Oo. Tapos yung kuan na yung sinabi mo, nag-intindihan na kayo. O, di ba? Yung kuan? Ano na? So, yung parang, iba talaga ang power ng kuan eh. Talagang, it helps na kung dalawang tao na hindi magkaintindihan, magkakaintindihan sila. Kaya, thank you sa kuan. Kuwan ba, Melay? Diba? Ito, Melay, looking back lang sa pagsugod sa career ni mo, no, pag-start, I wonder, may times ba na you felt na parang you're kinda embarrassed about being Bisaya? Parang nauwaw ka na you were also a Bisaya, or may times ba na parang you accent? Kinakahit, oo, kinakahit. Kasi kita bitaw mga Bisaya, di ba? Sometimes they notice our accent. Minsan kasi mga Bisaya, kasi ibis na matigas, pinapalambot namin. Kakaiba kami. Ibis na kwan, so, matubig namin. Pero kasi hindi namin sinasadya. Pero hindi ko na-embarrass ko. Mas may embarrass ako sa mukha ko. Hindi talaga ako na-embarrass. Bakit? Very proud kasi ako na Bisaya. And, nung kinuha ako ni Direk Loren, happy ako na tinanggap niya kung ano ako. Na parang may something ako eh. Hindi na tinanggap niya ba kung ano ako. So, wala ako, parang happy ako na hindi ako nung pumasok sa showbiz na kailangan actress yung hindi ko, so kailangan ko talagang may patunayan na pagiging actress. So parang reality show. So parang hindi ako kinabahan at parang proud talaga ako na maging Bisaya kasi marami na rin Bisaya dito na nag-penetrate ng Luzon eh. So talaga na happy ako. Be yourself, kumbaga, hindi ka natatakot like,
Be yourself. Chanel. Oo, tama. Be yourself lang talaga ako. Be myself. Sabi nga ng Bini, be who you are. Sa kanta nila, diba? Be who you are. Ay, Bini din pala to eh. Yeah. Okay, last question, Melay. Dream interviewees. Top 5. Cream? Dream interviewees. Ako Grim Reaper? Dream interviewees? Oh, isa ka na mong interview. Actually, ako wala talaga akong pili kung sino ang gusto ko. Pero ang gusto ko ngayon talaga na decision, gusto ko si Casey Tandingan, si TJ Monterde, at saka si Ellen Adarna, si Janine Berdin, o si Kuan. Kailan mo kay Kuan? si Maris Racal. O si Tito Boy. Tito Boy, pangarap ko kay Bisaya ni si Tito Boy, taga Tacloban. Okay, thank you so much, Melay. Sagang salamat kaayo ba? Ako nahiya sa inyo, kaya dami niyo pang gawain sa bahay, pero pumunta pa kayo dito. I love you. Thank you, Nat. Our next question will come from, ito ang adopted daughter ng Cebu, walang iba kundi si Michael Bix Almacen of Bix Bus. Bix Bus talaga na. Hello. Hi, I'm Beanie. Beanie Yak. Naka-live stream tayo. Okay na, Bini naman talaga siya. Yeah, I'm member. Hindi naman ako nakapasa sa Star.